Tama at sapat lang. Mapayapang araw ng Biyernes Kapanalig. Ipinagdiriwang natin ngayon ang pagdadala sa mahal na Birheng Maria sa templo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pumasok si Jesus sa patio ng templo at pinalayas ang mga nagtitinda at sinabi niya, "Nasusulat, magiging bahay dalanginan ang aking bahay, pero ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw na nangangaral si Jesus sa templo, hangad siyang patayin ng mga punong pare at mga guro ng batas, kasama ang mga matatanda ng bayan. Ngunit wala silang magawa dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Isa po sa mga paborito nating mga Pinoy ang handaan, tama po ba? Kasi kapag po mayroong handaan, mayroong pagkain. Pero syempre, andoon din yung ating pag-iingat lalo na kung mayroon po tayong tinatawag na maintenance. At pag sinabi po nating maintenance, hindi lamang po ito patungkol sa ating katawan. Maaari rin po itong i-apply sa ating spiritual na kalusugan. Kailangan po kasi natin ng ma-maintain para manatiling balanse, tama at gumagalaw ng maayos ang lahat sa atin. Sa Ebanghelyo po ngayon, sinasalaysay ang ginawang paglilinis ng ating Panginoong Hesus sa templo at nararapat lamang po na ang ating bahay dalanginan ay maayos at malinis. Gayunpaman, pinapaunawa rin po sa atin ni Hesus na bilang mga disipulo niya, masasabing tayo rin ay templo. Templo na kinalulugdan ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. Kaya po ang tanong, malinis ba ang ating mga puso? Ang ating templo kaya ay palaging kinalulugdan ng Diyos. Kaya dalawang bagay po ang nais nating bigyan ng pansin sa Ebanghelyo ngayong araw. Kasabay ng pagdiriwang ng pagdadala sa mahal na Birhen sa templo, ito po ang ating nais bigyang pansin. Una, kumain po ng tama. Anumang pagkain kinakain natin ay makikita sa ating katawan. Kung panay po lechon at matatabang pagkain, paniguradong tataba po kayo at tataas ang kolesterol, kaya po mauuwi sa high blood. Kung mahilig ka naman po sa tsokolate at matatamis, maaaring magkaroon po kayo ng diabetes. Kaya kumain po tayo ng tama. Kumain tayo ng masustansya na magbibigay sa atin ng maayos na kalusugan. Tandaan po natin na hindi po lahat ng masarap ay mabuti. Yung iba pong masarap ay mapanganib at dadalhin po tayo sa kasalanan. Kung mabuti ang ginagawa natin sa ating kapwa at pinagsusumikapan nating umiwas sa kasalanan, hindi po tayo magkakamali. Pero kumakain ba tayo ng tinapay ng buhay? Kalawa, bukod po sa pagkain ng tama, mahalaga rin na kumain tayo ng sapat. Nakakalungkot nga po na ang negatibong epekto ng unlimited sa atin. Dahil nandyan po yung unlimited rice, unlimited data, unlimited load, etc., hindi na po natin masyadong nabibigyan ng pansin kung alin yung sapat at sakto lang para sa atin. Patuloy, palagi at walang katapusan ang ating paghahangad. Kaya po kumain po tayo ng sapat, sapagkat anumang bagay na labis o kulang ay makapagdadala po sa atin sa kapahamakan. Ang pagkain ng sapat ay palatandaan na nagiging mabuting katiwala tayo. Kaya kapanalig, dalawa po ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayong araw. Para maging malinis at maayos ang templo ng ating mga puso, kumain po tayo ng tama at kumain din po tayo ng sapat. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose
na nag-aanyaya sa inyong manalangin para sa mga minamahal nating pumanaw. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pagkahimlay na walang hanggan at mamulat nawa sila sa kaliwanagang walang katapusan. Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.